Okay, so in preparation for your um, last requirements for the remainder of the semester, as I mentioned, I am inclined to exempt you during your final exam that is going to take place in 2 weeks' time. The outline of what my expectations are for the ethnovideography and for cross-cultural communication. But for you to be able to do that, so I have a couple of input and I hope most likely this is going to be our last meeting. That's why I hope that I will be able to make it count. And if I would not be able to, so I'm going to provide you with an alternative that is not going to be my group, but it's going to be individual. So, just a short recap of our previous meeting, in-person meeting. So, we've already set the timeline during the in-person meeting, and I already reminded you about the paper and the poster that is going to be included in the Luma proceedings and also the disclaimer Marinduque journal. So, other and the video ethnography or ethnovideography that I am expecting is regarding the trans research roadmap and from 2026 to 2030. And for you to be able to do that and prepare for the final requirement is you need to have a background in collaborative conceptual modeling and paired blending. That is both a tool that is mainly informed by human technology. That's why I wanted to share this to you so that you have a background not only in cross-cultural communication but also in human ecology. Okay, so let's begin. So my expectation are you will be able within the week progress and in 2 weeks time you'll be able to prepare. If you will be able to, as I mentioned, I'm going to provide you with an individual alternative in lieu of your final exam. And on the onset, before the meeting ends, I'm going to tell you about it. So this is about the growth points and breakthroughs of human ecology. So kung paano ba nagsimula in general ang human ecology in the global scene, and later we will apply this in the Philippines, and hopefully the same kind of understanding will be able to apply and fit with our cross-cultural ethnovideography regarding past. Yes, good morning, Mr. Uglo. The roadmap that we're going to implement starting next year. Okay, so we are going to discuss the starting point of human ecology. So this is just a continuation of Robert Bible's introduction and contextualization of human ecology. So these are the discussion points, disciplinary growth and possible trajectory. So there are some definition and there are some characteristics. Medyo hindi daw maganda ang sound. Anyway, we are recording this and I hope that the recording would be able to appreciate it better. Apart from the definition and characteristics in human ecology, we would be discussing the distinction and nuances between disciplinarity and inter or transdisciplinarity. Okay. So there are some familiar concepts and some familiar authors such as Ernst Haeckel. So pinaliwanag na natin ito before. So yung ecology, ang root word niya ay oiko. So sa Tagalog ay tahanan. So these are some of the concepts that you need to put into diagram or uh, this is going to be your output in the
conceptual modeling. Only it's going to be collaborative. So at the same time, oikos is the root word of economics. So if we did not discuss this in class earlier in the previous meetings, so I hope you are familiar with Adam Smith. So yung kinikilalang ama ng kapitalismo. So yung nagsulat tungkol sa Wealth of Nations na textbook ng economics. We understand, hindi naman tayo uh, economics major, pero oikos yung root word ng ecology and ng economics. Only yung logos saka yung nomos magkayo to Haken. So, yung logos ay study. So, pag-aaral ng tahanan natin. And Adam Smith, may kinalaman ko sa mga batas, kustumbre, sa paraan at pamamahalaan ng ating tahanan. So, if you put together oikos and logos, you have ecology, and if you put together oikos and nomos, you have economics. Do you follow? Na susundan niyo ba? So, ganun din lang naman sa conceptual modeling. So, you have one idea and you have to pair it with another idea. So, you have a new idea. So, yung idea ng oikos, so that's one idea. So, yung logos, it's another idea. So, you have a product or an output of ecology. So, oikos, the same idea, you pair it with another idea, which is nomos. So, you have economics. So, please be informed, meron yan basis, meron yung pinanggalingan, meron yung context. So, kay Ernst Haeckel, saka kay Adam Smith. So, yun. So, moving on. So, meron sinilat din si Ernst Haeckel noong 1866 sa dito niya Kinoy yung ecology sa general morphology noong 1866 or late 19th century. So, prinamot ito ni Eugenius Swamin sa ecology of plants. So, medyo iba yung spelling nila dito. The same way na galing naman ito sa mga Greek. Kaya, yun, niro-romanize lang natin kasi Roman alphabet yun natin ginagamit. So, ang unang application nito ay sa introduction of the study of plant communities. So, it's no wonder bakit sa UP, sa School of Agriculture, nilagay nila yung human ecology. And yun, ginamit yung term na social adaptation to describe the communal life of plants, and he emphasized the pivotal role by human societies in influencing the struggles between plant associations and the influence of human societies in return. So at the very core, so that's what human ecology is. So merong tahanan, so yung nakatahan at yung tahanan, and yung interaction na yun, that's what makes yung human ecology. So, kilala niyo na rin ito, si Ellen Swallow Richard. So, noong 1892, so ginamit yung concept ni Ernst Haeckel na oikology to mean the science or condition of health and well-being in everyday human life. So, medyo encompassing na yung kanyang uh, definition. So, ito yung mga definition as mentioned in the onset of the presentation. So, huwag tayong magtaka bakit meron tayong home economics at meron tayong PLE at meron tayong TESDA. So, isa yan sa offshoot o trajectory ng human ecology. Hindi nga lang natin tinatanong kung saan siya galing. So, dyan yung galing. So, yung home economics was adopted in place of human ecology and biological scientists resisted extending the concept of ecology to include social dimensions. So, as mentioned kanina, mga tanim lang yun tinitingnan, pinag-aaralan so hindi kasama yung mga tao. Pero as mentioned kanina, yun, so nakaka-influence yung human society sa plant association. So makikita niyo yung diagram sa CCCN saka sa pair blending, ano, na sa
feedback loops. Ano? So yung mga may mga arrow at mga concept na nakalagay din. So doon natin makita yung interaction. Ano? Kasi nakaturo yung arrow at yung anong direction siya. So sana magamit natin yun sa task roadmap kung ano yung interaction between communication, miles, and social work. So yun roots ng human ecology ay nasa biology o natural sciences. So dahil tayo ay nasa social sciences, so meron din siyang influence sa social sciences. Okay, sige. So in particular sa sociology, so nung ako ay undergrad na student, interesado na rin ako sa sociology, although psychology talaga yung akin major. That's why in graduate school, sa kinuha ko talaga na major ay sociology. So medyo familiar na rin ako dito at naririnig ko na human ecology dati pero hindi ko pa siya tinuturo. So narinig ko na itong Chicago School of Sociology. So ang pinag-aaralan nila ay mga urban society. Ano? Kasi yung Chicago ay malapit sa Michigan, na doon yung planta ng world, ano? Yung kotse, yung nakikita natin na sasakyan, ano? Na maraming variant. Ano? So, yun. Ang premise ng sociology, yung centrality of geography, yung paggamit ng map, and depiction of people in their natural environment. So, nakita natin dito yung ano, interaction ng plant societies and human uh, environment. So, meron environment talaga, yung tahanan, at meron nakatira doon sa tahanan na yun, at meron silang interaction. And yun yung topic, subject ng Chicago School of Sociology. So, in addition, preliminary knowledge of its natural environment to have clear insight into fundamental phenomena of a community. Pag sinabing phenomena, so kailangan ipaliwanag. Ano? So, sabi nga na siyang sociologist, so yun ay fact, social fact. Ano? So, kailangan siyang ipaliwanag. Ano? So, for example, suicide. Ano? So, in light of yung mga nababalitaan natin, yung anak ni Kim Atchison, isang influencer, so hindi natin alam kung ano yung detalye, pero for observation, so merong epekto yung social media sa mental well-being ng bata and yun, yun yung nagtulak sa kanya para mag-commit ng suicide. So ang question is, yung bang suicide ay individual na action or it's a social phenomena na kailangan ipaliwanag. So, ang sagot ni Emil Durkheim ay social phenomena siya. So, ibig sabihin, kailangan ipaliwanag yung mga factors na naka-apekto kung bakit nag-lead sa depression o nag-lead sa suicide. So, ganun siya pinag-aaralan ng mga sociologists. Kahit iisipin natin sa isang banda, mag-isa lang naman siya nagpakamatay, pero kung isipin natin na mas malalim, mas maraming tao na nakakita at nag interact through social media na hindi natin na-observe ng direkta. So, yun, meron siyang paliwanag tungkol doon. At kung susundan natin si Durkheim, si Emil Durkheim sa sociology, so ang suicide ay hindi individual psychological lang na phenomena. So, it's a social phenomena as well na kailangan ipaliwanag. So, moving on, so sabi dito sa social science, paano ba take ng roots ang human ecology. So, pinaliwanag yung physical environment bilang urban. Kaya yun ang Chicago School of Sociology. So, yung kaninang nabanggit. So, urban environment. So, hindi na lang yung mga tanim, hindi na lang yung mga hayop, hindi yung mga urban din na environment. So, yung mga building, yung mga tirahan, yung mga tindahan na nakalagay din sa urban center. So, yan, nababanggit si Durkheim. Ano? So, yung natural environment ay isa lang receptacle. So, parang light bulb. Ano? So, hindi magsa-switch on yung
bumbilya kung hindi nakasaksak dun sa receptacle. So, yung human categories ay nakasalalay dun sa kanyang natural environment. So, isa sa mga palaging binabanggit sa uh, urban sociology o sa Chicago School of Sociology dahil maraming iba't ibang school of thought sociology. Isa lang yung Chicago. Tapos yun, si Park saka si Burger. So, meron pa rin ibang ibang field na naka-influence sa human ecology and at the same time, nagkameron din ng influence ang human ecology sa iba pang social science na field kagaya ng geography. So, apart from sociology, ay interest ko rin dati yung geography kaya napunta ako sa cultural mapping at tinuturo ko rin yun at pinapacilitate ko yun sa mga LGU at sa mga school at sa klase. So, galing kay Davis, saka kay Barrows at no 1904 sinabi ni Good na the human response to environment idea of Spencer, Ward, Veblen, and Gibbon. So, ito ay mga geographer and yung iba ay or some of them ay mga sociologist din. So, nag-overlap yung geography at sociology. So, nasaan yung lugar ng human ecology dito? So, sabi ni Good, yung human ecology daw ay kinote ni kay Hayes no 1908 na to be understood as the interface between the two disciplines. So, ibig sabihin, so meron siyang uh, meeting point, ano, doon nagtatagpo, ano, parang tagsing, ano, kung saan yung tubig ay parehong maalat at tabang. Ano. So, kailangan sa paggawa ng conceptual model, nakaisip din tayo ng mga metaphor na pwedeng i-apply. Ano. Pero daw, geography ay nakafocus sa migration and mobility. Kasi nga, for example, nasa Marinduque tayo, tapos pupunta tayo sa Manila o sa ibang lugar. So, pag mayroong bagyo, so, hindi tayo makabiyahe kasi meron signal. So, hindi tayo migrate o hindi tayo mobile. Ano? So, meron din application yung economy sa geography. So, meron daw patterns of economic distribution, factors, and processes affecting the aerial differentiation of these patterns on Earth's surface. So, kung mapapansin nyo dito sa rural na lugar kagaya ng Marinduque, so kalat-kalat tayo. Ano? So, meron lang isang oras ng biyahe o 2 oras ng uh, pagsakay, pabalik, saka papunta sa trabaho at pauwi. Ano? Hindi kaya sa urban setting na 24/7. Ano? So, meron pang gabi, meron pang araw na trabaho. Ano? Hindi kagaya sa Marinduque na alas 7, alas 8 ng gabi ay tulog na yung mga tao. So therefore, yun yung ecology daw ay study of geographic conditions of human culture. Okay. So tuloy lang. So no 1950s, so tandaan natin 1866, 1892, may mga date, may mga timeline, so pwedeng yun i-plot. So pwedeng hindi ganito yung presentation niya, pwedeng ano siya, naka sequence according sa chronology. So, nag-emerge daw ang human ecology themes and notions sa ibang field. Ano? So, even sa labas ng social sciences, kagaya ng medicine, psychology, economics, at iba pa. So, trivia lang. Ang social work natin ay may time na napunta sa ating College of Allied Medicine. Ano? So, yun. Ngayon, nasa Arts and Social Sciences na. So, meron ganun connection itong human ecology sa College of Arts and Social Sciences. So 1970s, nagkameron ng panawagan na sociology ay umigpaw o umalpas sa tradisyon nasimulan ni Emile Durkheim na ipaliwanag lang yun. Ano, mga nangyayari sa lipunan ano, bilang social facts. So ito yung pinapaliwanag ko kanina. So yung suicide isang social fact at phenomenon na kailangan ipaliwanag. Ano? So, kailangan daw ng iba pang paradigm o iba pang model o iba pang dalumat
para mas maintindihan itong phenomena na 'to. So mamaya, apply natin o subukan natin apply sa mga pagbabaha at sa flood control itong ano, human ecology. So maliban sa economy, sa geography, sa sociology, pati environmental sciences o environmental studies ay kasama. So kaya meron ditong ecosystem dependence of modern industrial society. So bakit tayo may ganitong klaseng klima? Dahil nagsimula ang industrial revolution sa Europa at ngayon ay nakikita na natin ang ano, resulta at epekto sa tao din na may kagagawa nitong mga to. Converting pains, so ibig sabihin ng pinapanganak, hindi siyempre madali ang human ecology. Ano? So mayroon human ecology na nakaugat sa sociology at mayroon din human ecology na galing sa geography. So medyo napailalim o na-subjugate yung mga gender-related na mga ideas sa human ecology. So kagaya ng isa sa pinagsimulan niya, maliban kay Ernst Haeckel, ano, si Ellen Swallow Richards, na mga babae. Ano, siya lang yung babae dun sa ano, Massachusetts Institute of Technology. So yung mga kasama niya, mga lalaki lahat. Ano. And baka meron ng mga series ng conferences. So, kagaya natin, nagkameron tayo ng colloquium sa sila din, meron din mga conference at yun, pinapaliwanag parang ang babae ay dapat nasa bahay lang. So, domestic science, home economics, ano, so parang PLE, so mga pagluluto, yung mga pananahi. So, yun lang yung trabaho ng mga babae. Ano, kaya, yun yung sinusundan ng human ecology. Pero ibig sabihin, hindi naman din lang ano, yung babae. So, pwede din maging professional yung babae. Kung babalikan natin, may panahon na hindi pwede mag-participate sa eleksyon ang mga babae pero dahil sa suffragettes at mga kampanya at advocacy sa participation sa demokrasya, so nakaboto ang mga babae. So isa sa nangyari pa sa human ecology ay nagkameron ng mga teritoryo o mga turf. Kumbaga saan malakas o saan uh, dominant yung ibang mga discipline kagaya na nabanggit natin, sociology o geography o economic. Tapos yun, meron din concern sa lalim tsaka lawak ng saklaw ng ano, human ecology. So medyo malawak siya. Kaya maganda din dahil madami din siyang application. And isa sa mga naging concern ay wala siyang klaro na framework na parang nagko-consolidate sa lahat. So parang kalat-kalat saka tagni-tagni lang yun, ano, human ecosystem bilang unit ng analysis ng human ecology. Kumbaga, parang bigas na kailangan pakalin yung bigas. Ano? So, paano natin sinusukat yung bigas ano? So, per kilo. So, yung isang sakop 50 kilos. Ano? Isang kaban ay 50 kilos. Okay. So, napaliwanag na natin yung definition. Napaliwanag na natin kung paano naka-influence yung ibang fields sa social sciences o human ecology. So, ipakita naman natin kung ano ang potential ng human ecology, ano, kung saan siya pwedeng magamit. Ano. So, unang-una, ang human ecology ay isang particular na larangan, ano, o field, o discipline. So, pag sinabing discipline, so kailangan may disiplina din tayo at dinidisiplina natin ang ating sarili. Ano. So, kung ang ating expected na participants ay 24, so 18 lang yun na dito. So, kailangan yung mga wala dito. So, para sa kanila ito, ano, recording nito. So, kasama doon sa discipline ay mag-catch up at humabol sa mga discussion na natalakay natin. And kung disiplina siya, may sarili siyang dalimat, may sarili siyang theory, may sarili siyang mga lapit. Ano? So, yung dalumat ay framework, yung lapit ay approach. Ano, kagaya ng paliwanag natin ng previous na meeting sa method, sa methodology. So, iba yung paraan sa pamamaraan. So, sabi ni Bible, mayroong pagka-disciplinary yung kalikasan ng human.
ecology. So, hindi talaga siya disciplinary kasi ang nature ng human ecology ay mapagsaklaw talaga, inclusive ng iba't ibang disiplina o larangan. So, hindi siya nakatali sa kaiisa. Ano? So, kaya adisciplinary siya, sabi ni Robert Baiban noong 2010. Ano? So, kaya mula sa pagiging multidisciplinary na nakaraan, so papunta siya o patungo siya sa interdisciplinary na kasalukuyan at sa hinaharap ay magiging transdisciplinary siya. So, yun ang gusto natin mangyari din sa College of Arts and Social Sciences. Ano? So, ang trato natin dati ay multidisciplinary lang. So, magsisimula naman tayo sa pagiging interdisciplinary. And in the future, on or before 2030, kaya tayo may roadmap. So, we envision and we endeavor na masustain yung pagiging transdisciplinary din ng ating ginagawa. So, that's what Island Innovation for Impact is. Transdisciplinary na character. That's what human ecology is. Kaya ako ito binabahagi sa inyo para may makuha kayo dito na definitions and characteristics para pwede natin siyang i-apply. No? So, kung nakikita nyo, yung ibang mga thesis, mayroon mga live experience. So, yung iba ay hindi natin masyadong ginagamit itong wicked problems. So, palagay ko sa panahon ngayon, yung pagmamaha ay magandang halimbawa ng wicked. Ano? Pag sinabing wicked, katulad ng pelikula, so, may sariling skill yung mga masasama, may sariling skill yung mga mabubuti. So, what if nag-switch sila? So, pag sinabing wicked, masama. So, pwede din na wicked for good. So, isa yung sa mga trope o plot lines ng wicked na pelikula. Pero ito naman ay sa human ecology. So, napag-uusapan lang yun, wicked problem. So, from consultation to pay production. Ano, kung dati nagtatanong-tanong lang tayo, nag-interview, so ang gusto natin mangyari sa susunod, yun yung interview natin, kasama din sila sa paggawa ng kaalaman, knowledge production. So, kung yun ang mga trajectory, so meron din mga hamon. Ano? So, sabi ni Maurice Strong, nung nagkameron ng Earth Summit noong 1992, so while human ecology has proved its worth as an interdisciplinary approach for solving environmental problems, it has not yet attained a clear identity with an established body of theory. So the time has come for human ecology to become a major scientific discipline in its own right. Kaya lang, 1990s pa ito. Ano? So parang School of Arts and Sciences, 1995. So more than 30 years na, ano? Pero parang pinapakilala pa rin ng Pilipinas yung human ecology sa mga bagong audience kagaya ninyo. No? So ito yung iba pang hamon. No? So how we see ourselves in relation to nature will determine the character of interaction with each other and the rest of us. So, ibig sabihin, parang sa school, pag meron mga nag-credit sa mga program, sabi nila, makikita mo daw kung ano ang status, kung ano yung quality ng isang institution, kung makikita natin kung ano yung itsura, ng amoy ng comfort room. Do you follow na susundan niyo ba? Kung ano yung metaphor, miss, malingit na kuha mo ba yung comparison? Masasabi natin maganda yung school, university, institution pag malinis ang CR. So nasubukan nyo naman siguro magbiyahe sa barko. Ano? So, wala naman tayong bias kung ano man ang inyong preference. Ano? So, siyempre gusto natin din sa malamig, maayos, malinis, mabango na CR kaysa din sa madumi at mabaho na CR. Do you agree, Miss Malinis? So, no-brainer naman, ano? Miss Eliza. Kaya hindi na natin kailangan pag-isipan yun. Dapat mayroon tayong standard. Miss Matintin. Hello? So, lagyan din natin ang interaction yun natin klase. Ano? Kasi yung mga slides naman ito, pinaprint ko pa, pinigay ko na sa inyo beforehand, antimano. Kaya lang, wala naman response. So, medyo at this point,
bigyan natin ng premium, ano. So, pag may binigay ng mga references, so, tignan din natin kasi ito-check ko rin supposed to be yung reading, ano, kaya mo binigay sa inyo yung Career at Learning Resource Center, no? Pang ilan ang College of Arts and Social Sciences ng mga nagbabasa na mga estudyante. So, kung nabalitaan niyo yung tungkol sa illiteracy at tungkol sa functional literacy rate ng Pilipinas, medyo mababa. Ano? At yung indicator yun natin performance sa pagbabasa sa library. So, hindi tayo number one dun. Ano? Pero, meron tayong pwedeng gawin. So, para sa ng human ecology, so para daw makapag-reflect, makapagpika, makapagbulay-bulay, ano, bakit ganito ang status ng Pilipinas. Ano, maraming magnanakaw, madaming nakakasuhan, meron konting nakukulong, pagkalipas ng ilang taon ay naabsuelto. Ano. So, anong problema sa bansa natin? So, siguro, yun natin idea ng production, meron din tayong dapat responsibilidad. Ano. So, hindi lang tayo observer. And kagaya ng ating tema sa Dalimat, so yung ating research sa innovation dapat mag-lead papunta sa pagbabago, ano, sa transformation. So otherwise, kung hindi tayo masaya sa sitwasyon, hanggang sa dulo, hindi pa rin tayo magiging masaya kung magpapatuloy lang tayo maging observer. Okay, so para mas maging applicable at pwede yung magamit sa cross-cultural communication, so gawin natin mas malapit sa ating hinagat. Ano? So, galing ito kay Assistant Professor Bangkalan ng UPLB. So, lahat itong mga material na ito ay galing sa kanila, sa College of Human Ecology. So, nandito ako ng Philippine Human Ecology Consortium Conference last year. Ano? Pero, siyempre, ano, sa Bukidnon kasi ngayon yung kanilang conference. So, obviously, hindi ako makapunta maliban sa sira yung daan sa Bukidnon. No? So, Mr. Garonia, are you around? Can you read the title of the slide, Mr. Yeah, Dexter? good morning. Human ecology in the Philippines. Historical intellectual viewpoints. Okay. So, compared dun sa nauna na tungkol sa birth pains at growth rates, so sa human ecology sa general, sa pangkalahatan, so ito naman ay mas applied dito sa Pilipinas. And sabi ko nga, makita nyo dito ay mayroong tungkol sa baha at tungkol sa flood control. Although, nung present to, hindi pa naman ganun yung sitwasyon. So, ngayon na lang talaga lumabas. No? Okay, sige. Miss Ninay, can you read itong sinabi ni Martin Luther King Jr.? Good morning po, sir. When we look at modern man, we have to face the fact that modern man suffers from a kind of poverty of the spirit, which stands in glaring contrast with a scientific and technological abundance. We've learned to fly the air as birds, we've learned to swim the seas as fish, yet we haven't learned to walk the earth as brothers and sisters. Okay. So, ang context nito, siyempre si Martin Luther King ay isang figure ng civil rights na movement sa Amerika. So particular sa mga discrimination na dinadanas ng mga African American. Ano. Pero in general, relevant pa rin itong quote na to. Ano. So madami ng advancement through science and technology. So nakakapagpalipad na tayo ng eroplano, nakakatawid na tayo ng dagat. Pero ang hindi natin nagagawa ay maging takwa ano, para sa mga kapatid natin ano, na iba sa atin. So, yun, meron tayo, sabi ni Martin Luther King Jr. na poverty of mind.
spirit. Ano. So, ang Pilipinas ba is nilay ay mahirap na bansa. Yung mga tao lang ang mahirap dito sa Pilipinas. What do you think, Miss Hazel? O mayaman talaga tayong bansa, pero mahirap yung tao. So in relation to this quote from Martin Luther King, ano, so ganito kasi yung literacy, di ba? So nakakabasa tayo, pero ang masigit na kailangan, naintindihan natin kung ano yung binasa natin. So anyway, so rhetorical na question na lang siguro, pag-isipan natin kung meron ba itong repercussion sa atin. Okay, so moving on, pakibasa daw Mr. Lumalang kung ano yung sinabi ni Soyeon Shin noong 2014 tungkol sa human ecology. Mr. John Ryan. Yes, sir, good morning po. Um, Yes. Human ecology as a empathetic science. To make our science visible, we need to brand human ecology not merely as as science that seeks to understand the human condition and solve the problems that confronts humans. We need also to position human ecology as empathetic science, a human-centered science. Okay. Thank you. So ano ibig sabihin ng empathetic? So siyempre, mayroong mga ibang salita na related dito. So yung empathy. So meron tayong malasakit, meron tayong pakialam. So kung nakikita natin kapwa natin na mahirap, dapat hindi tayo complacent, wala tayong pakialam. So kung nakikita natin nagpo-protesta yung mga tao, dapat gawin din natin yung parte natin kung ano yung kaya natin gawin. Ano, so kung ano ang nangyayari sa labas, so kailangan i-internalize natin yun para maibalik din natin. Ano? So yung pagiging empathetic ng science, ibig sabihin, meron tayong pakialam. Ano? Pero medyo problematic din yung human-centered na science. So, paano naman yun, kalikasan? Ano? So, di ba dapat may interaction ang kalikasan, environment. Ano? Kagaya ng settlement agreement sa Mercator. Ano? Anong magagawa ng 100 million? Ano? So, siyempre may magagawa. Malaking pera, yung dollars yun. Pero anong pakialam natin din? So, dapat meron tayong pakialam. Ano? Do you agree, Mr. Lumalang? May pakialam ba tayo sa Mercato? Kung hindi naman tayo taga Santa Cruz, kung hindi tayo taga Magpug, kung hindi tayo taga Buo. Dapat alam natin kung saan gagamitin at tutustusan yung 100 million para sa ano. Do you follow, Mr. Lumalang? Yes po, sir. Okay. So, yun. Dapat meron tayong paki. Meron tayong math at pa. Meron tayong hindi tayo malay ko at saka pakialam ko. So, dapat malay tayo at meron tayong pakialam. So, moving on. So, ito na, si paring Bob, si Robert Dybal. So, sabi ni Robert Dybal, again, in 2010, kasi yung libro niya, tungkol sa human ecology. So, it's about the interrelationships between humans, their cultures, and their ecosystem. It is concerned with the social dimensions of current or proposed alternative arrangement, asking, is it fair? Is it just? Is it ethical? Ano ang pagkakaintindi mo dito, Mr. Delgado? So, para sa iyo, galing sa sinabi ni Robert Bible, nag-left the meeting. So, baka hindi stable yung connection ni Mr. Delgado. How about Mr. Rehano? So, anong tingin mo dito sa sinabi ni Robert Daibal? So, malapit ba tayo sa cross-cultural communication sa idea ni Robert Daibal kung sa human ecology? Malayo tayo. Go ahead, Mr. Kirby. Nagagawa ba natin
sa cross-cultural community tungkol sa ugnayan ng tao, ng kultura. Siguro naman, so meron tayong pakialam sa social dimension, yung dimension kagaya na sa sustainable development goals, diba? So may environment, meron economy, at syempre meron din yung social na dimension. So ito yun, para dun ito. So kung magkakameron tayo ng alternative na proposal o arrangement, tanongin natin sarili natin, ito ba ay atat? Ito ba ay magkatarungan? Ito ba ay katanggap-tanggap sa etika? Wala bang masasaktan dito? So yun ang human ecology and hopefully so meron tayong paggamitan dito. So ito na, malapit na to doon sa flood control tsaka sa pagmamahal. Sinasabi dito, meron tayong epistemic myopia at meron tayong ontological hegemony. So meron dito dalawang tanong, So kaninong worldview daw o pananaw sa daigdig yung legit, At sino nagsasabi kung legit ito o hindi? At ano ang klase ng kaalaman na valid? At sino nagsasabi na valid ito? Mr. Huglo, baka meron kang sagot o response dito sa dalawang concern na to, dalawang issue na to tungkol sa myopia at tungkol sa hegemony. Pwede nyo din naman gamitin ang chat. Yes, go ahead. You are recognized, Mr. Huglo. Okay, so parang nawala yata. Nagre-raise naman ng hands kanina si Mr. Lance. Yes, go ahead. Hello sir, good morning po. Am I audible po? Yes, yes, you are. Okay po, nagkaroon na po ng technical error. Yun, may sagot ka ba dito sa dalawang concern na to o dalawang tanong na to? Epistemic myopia and ontological yung legitimate. Apo, yes sir. Hello po? Yes. Yes, go ahead. You are audible. Come again po sir? Anong masasabi mo dito sa myopia at sa hegemony? Ano para sa iyo ang legit na worldview? At ano yung klase ng kaalaman or knowledge? Yung valid? Paano natin masasabi na valid siya o legit siya? Sige lang. Okay lang. So kanina nag-raise na naman ng concern si Mr. Hugno sa connectivity. Pero as I said, tumingin din naman ako ng concern na recorded itong session na to for the sake of your classmates. Siguro mas madaling masagot itong tanong na to kung makikita natin itong illustration na to. So ano ba yung epistemic myopia? So may kinalaman siya sa pananawan. So myopia ay condition sa mata. So nakikita lang natin yung nasa malapit. Yung nasa harapan lang natin. Hindi natin nakikita yung big picture. So kailangan natin iset yung perspective. Tayo ba ay nasa helicopter o nasa submarine? Siyempre, pag nasa submarine tayo, nakikita natin tubig. Pero pag nasa himpapawid tayo, nasa helicopter, so nakikita natin yung area. So yung aerial na perspective. And dahil tao tayo, so kailangan natin mag-socialize. So hindi tayo tinitingnan lang yung sarili.
So, kagaya ng pandemic, di ba? COVID-19. So, may social distancing. So, hindi ibig sabihin nun na magkakaiwalay lang tayo, meron distansya. Pero pwede pa rin tayo mag-socialize. Yes, go ahead, Mr. Hugo. You're raising your hand. Nagsasalita ka na ba? Kasi hindi pa kita na papakinggan. Okay. Online ka naman, dito ka naman sa call na to, pero nakita ako nag-raise ka ng hands, pero hindi kita na papakinggan. Okay, so let's proceed. So, kaya tayo nasa university kasi yung higher education. So, hindi lang basic na education. So, tapos na dapat tayo sa basic education, so dapat higher education na tayo. Pag sinabing episteme, so may kinalaman yun sa kaalaman o knowledge. So, hindi yan data, hindi yan information, hindi knowledge. So, dapat mas mataas, mas proseso na datos at informasyon. So, ganun ginagawa sa edukasyon, yung proseso ng pag-educate sa mga tao. And yun, pinaghahandaan natin maging professional. So, para maging media professional o maging uh, hanap buhay. Ano? Pagkatapos natin graduate, so maghahanap buhay tayo. Ang problema, yung hanap buhay natin, yun lang ang alam natin ano, for the longest time. So, kagaya nito, yung baha, so depende kung sino ang tumingin yan. Kung titingin lang yun ay engineer, kung titingin lang yun ay sociologist o geographer, so meron silang iba't ibang paliwanag. Yun. So, pwedeng may legal, ano? So, yung abogado ang titingin. So, titingnan nila kung mayroon bang violation sa pagsasala. So, meron bang problema sa pagpapatupad ng batas. O meron bang mga gap yung polisiya. Or meron problema sa compliance. So, ito daw ay sa Davao de Oro. So, sa helicopter. So, literal na sa helicopter sila. So, meron din scientific na perspective. So, ito yung nabanggit natin. So, environmental scientist o geologist. So, paliwanag nila, posibleng mayroong pagbabago sa paggamit ng lupa. Ano? So, kung dati ay agricultural, so ginawa ng residential. So, dati ay idle na lupa, so ginawa na sa industrial na purpose. And kung nakita nyo kung anong nangyari sa Cebu, gawa ng bagyong Tino at yun yung dahilan kung bakit wala tayong pasok kahapon, at least kayo wala kayong pasok in person. Yung volume ng ilan na dapat pang isang buwan, so sa isang gabi lang ay binuhos na siya. And dahil ang ating mga lugar ay hindi na nag-absorb ng tubig, wala ng pulo, wala tayong mga bakawan, so most likely ay yun, magkakapatong-patong talaga ang ating mga sasakyan at tatangayin talaga ng baha dahil hindi yung normal na volume ng ulan, ng tubig. So, meron din social na perspective. So dito papasok si sociologist, si anthropologist, si political scientist. Baka merong cultural issue. So yung dati hindi nagbibigay ng, permit sa pagpuputol ng troso sa DNI o sa PENRO. Pero ang mga katutubo may sarili silang paraan pamamahala sa kanilang lupaing ninuno. So meron silang respeto sa agroecological na mga sistema. Tapos meron din imbalance o asymmetry sa kapangyarihan tungkol sa kagaya ng nakaraan indigenous people's rights. So meron ng batas para sa katutubo pero para lang gamitin yung resources sa lupa, sa tubig, sa hangin. Pero paano naman sasagot ang ilog, ang bundok, ang mga lawa na huwag nyo kaming ubusin, huwag nyo kaming lasunin, huwag nyo kaming patayin. So talaga mayroong power
imbalance. So, dapat gamit ang imbalance. Siyempre, dapat wala. Dapat kinukorek natin yun. So, dapat sa human ecology, multi-perspective yung titingnan natin kasi iba-iba yung factor na dahilan ng pagbabaha. Ano? So, meron geological na paliwanag. So, galing sa bundok. So, pupunta sa basin. So, pupunta sa mababang lugar. Ano? So, meron din mga tao na doon nakatira sa tabing ilog, sa mga no-build zone. Tapos may scientific din na paliwanag tungkol sa duration ng pag-uulan, ng precipitation. Tapos meron din problema sa engineering. So yung mga material na dapat ay quality dahil sa mga porsyento sa DPWH, sa mga contractor at mga subcontractor. So wala nang natitira o konti na lang yung natitira. At yung pagbabago ng paggamit ng lupa at siyempre meron yung pulisiya o meron yung batas na pamamahalan. So therefore, ang disaster risk management ay isang komplikado na phenomena. So kinakailangan ng iba't ibang disiplina o larangan, iba't ibang mga sektor para ito ay hindi lang ipaliwanag, kundi mabigyan ng pansin. No? So kailangan ng pag-iignay, coordination, imperative daw, pero malaki din ang hamon. And kailangan natin uh, bilang mga media professional at students ng communication, so kailangan i-address natin yung information asymmetry. So, ibig sabihin, hindi symmetrical, hindi pantay yung daloy ng impormasyon kasi iba-iba and madalas ay nagko-conflict pa yung ibang mga pananaw. Kasi iba-iba naman talaga ang ating worldview o pananaw sa daigdig. Kaya bilang media, bilang communication at nasa cross-cultural na field, so kailangan hindi naman i-reconcile. Ano? So, pakinggan natin yung iba't ibang mga panig kagaya nito sa pagbabaha. So, dito pa lang talaga nagsisimula yung presentation ni Professor Dangkalan. Ano? Sige, so subukan natin si Miss Manay. So, Assistant Professor Dangkalan dito sa kanyang overview. Miss Alibi. Hello? Okay, sige. Balikan natin si Miss Manay mamaya. No? So, una, ipaliwanag ano yung disiplina na tinatawag na human ecology that emerged as an institution sa University of the Philippines, in particular sa Los Baños. And i-characterize ang human ecology na school of thought. So, kagaya ng Chicago School of Sociology, so ang human ecology ay iba-iba din ang school of thought. Tapos, lastly, examine the gaps and frontiers in theorizing human ecology in the Philippines. So, kanina ay meron group things at birthing things at growth points. So, dito naman ay meron gaps and frontiers. So, paano ba ginawa? No? Human ecology, paano ka ginawa? So, ang human ecology ay tinatag noong ika-28 ng Nobyembre. Kaya nung doon kami ay mag-50 years na ang CHE. Kasi sa Diliman, ang CHE ay human economics, so hindi human ecology. So sa Los Baños, CHE ay human ecology. So ano yung limang operational area ng human ecology sa UPLB? So una ay human nutrition and foods, environment planning and analysis, development, education, and community services at resource technology. Tapos yung kung nakita niyo yung mga nasa CCCM sa collaborative conceptual modeling, so meron din mga feedback loops. So yung nakaka-influence at yung ini-influence. So paano ba nagkameron ng human ecology sa UP? So kumbaga meron siyang tulak at meron siyang
hila, push or pull na mga factors. So, ang context ay, yun nga, ang UPLB ay ginawa dahil sa agriculture at sa focus sa forestry. Kaya nagagawin yung UPLB sa feelings kasi sa Los Baños dahil madami silang gubat doon. And in terms of societal condition, mas lamang siya kaysa sa developmental. So therefore, dahil sa poverty, sa rural development at malnutrition, so mas higit na binigyan ng pansin yung societal condition kaysa sa developmental. Tapos pangatlo na factor na naka-influensya sa pagpatatag ng human ecology sa UTLB ay yung mismong tagaganap, actor-based, deliberate ecological angle. So gusto talaga nilang lagyan ng ecology. So gusto nilang lagyan ng interaction between nature and humans. So yun. Pero hindi naman ibig sabihin walang agency o walang kusa yung kalikasan, kapaligiran. Kasi siyempre yung tao, meron. Pero on the other hand, meron din ang kapaligiran o kalikasan. Kaya ang pambalanse dito kasi human ecology. So on one hand ay human, actor-based, pero on the other, meron din agency ang kapaligiran, yung ecology, kinatutahanan. So kantanayan ng ng Wall of Spades. So, yun, maisingit lang. So, what is human ecology? So, meron daw papel na Ron Duncan. Hindi ko alam kung lumabas na ito. Palagay ko naman sa loob ng isang taon na meron na yan. So, basahin natin. Miss Delina, if you are around and if you can manage, so please read yung definition ng human ecology sa Pilipinas. So, Miss Isabel, are you there? Okay, so maybe Miss De La Cruz can help, Miss Mabel. Can you read the definition from the forthcoming paper, what human ecology is in the Philippine context? Hello? Sige. Last, hindi ka natin si Mr. Hisuli. Mr. Manuel, can you read yung definition Sir, dito? Yes, pakibasa. defining human ecology in PH. A non-traditional discipline concerned with the study of human ecosystems using a holistic framework and which facilitates complementations of various disciplines and many ways of knowing to understand and co-create mechanisms towards a just and sustainable social ecological system. Forthcoming paper. Okay, salamat. So, ibig sabihin, nagsulat sila ng papel, ipapublish na article sa isang journal. So, ito yung definition o pagpapakahulugan ng human ecology na galing din naman kina Haeckel, galing din naman kay Swallow, Richards, at sa iba pang naka-influence na discipline kagaya ng sociology at geography. So, sa Pilipinas, ito siya. So, pag-aaral ng human ecosystem na gumagamit ng dalumat na holistic. Tapos, nagka-complement yung iba't ibang mga larangan. So, para ito yung ethics din, ways of knowing to understand, para maunawaan and yung production ng knowledge of ito yung creation. Para saan? Para sa isang makatarungan at likas kayang social ecological system. So, hinahanap ko palagi yung translation, translation ng social, ng sustainable development. So, sa UPLB, sila nagtausin ng likas
kaya. So, hindi siya popular ngayon, pero magandang ano, pag-isipan din, ano, pwede bang salin ng sustainable development. Kasi to a certain extent, baka hindi tayo sustainable kasi hindi natin naintindihan what sustainability is. Ano. Kaya kaya kayo pinagsalin, ano, kagaya doon sa pelikula ng ni Quezon, ano. So, sabi ng Amerikano, hindi nyo naman naintindihan what independence is. Ano ibig sabihin niya, no? Nakakain ba yung independence? Yun, pero tagalan. Pinamatayan na ni Manuel Quezon yung independence. Ano? So, yun, baka yung sustainable development, hindi nila naiintindihan, kaya hindi tayo sustainable ngayon. So, mas madali siyang ipaliwanag kung meron tayong mga katangian. Ano? So, ito yung sinasabi ko na ano, kasama sa paggawa ng diagram, kasama sa paggawa ng model. Ano? So, kung sanay kayong mag-outline, sanay kayong gumawa ng mga matrix, hindi kayo mahirapan na gumawa ng diagram. So, ito yung pinag-uusapan natin kanina. No? Yung ontology, kung may kinalaman siya sa nature ng reality. Ano? So, ano ba yung realidad? Ano? So, ano yung kalikasan ng realidad? So, ang kalikasan ng realidad para sa human ecology ay yung ugnayan ng mga tao at yung kanyang kapaligiran. So, kanina nabanggit din yung epistemology. So, pinaliwanag na natin yung epistem, so knowledge. Ano yung kalikasan ng kaalaman? So, para sa human ecology, ang kalikasan ng kaalaman ay iba-iba ang mga batis o pinanggalingan at iba-iba yung mga uri ng kaalaman. Ano? So, maaaring galing yan sa mga katutubo, maaaring galing sa mga kababaihan, galing sa mga komunidad, informed ng polisiya, galing sa, ano, sa mga academic at scientific at technical na mga institusyon. Kaya nga sa Pilipinas ay ganito ang inabot natin dahil dati isa lang naman ang DEX, Department of Education, Culture and Sports. So ngayon ay tatlo na yung institusyon. Ano, may Department of Education ka na, may Commission on Higher Education ka pa, meron ka pang Technical Education Skills Development Authority. So DepEd, SED, saka TESDA. So trifocalization ng education. So next, hindi natin natalakay yung axiology. So may kinalaman to sa mga axiom. So ano yung mga formula, ano yung mga value, ano yung mga ipapalit natin na sa mga unit ng kaalaman, ano pa paano ba natin ilalagay sa formula yung kaalaman. So you do not, sabi sa human ecology, you do not start with analysis. So dapat ay geared towards ethics and action. Kaya nga, pag nag-research kayo, kaya ko ng clearance galing sa ethical committee kasi dapat matiyak na wala tayong mapapahamak at wala tayong masasaktan din sa ating research. Ibig sabihin, may mapapahamak lang doon o masasaktan pag meron na tayong ginawa. Kaya bago tayo gumawa, hindi lang tayo mag-a-analyze bago tayo kumilos o bago tayo umaksyon. So dapat alam natin kung makapanakit ba tayo o makakasamaan. And lastly, so hindi lang tayo puro theory, meron din ito tungkol sa methods. Paano ba tayo kumukuha ng kaalaman at paano tayo papaliwanag. Di ba pinaliwanag na natin to beforehand regarding method and methodology. So paraan saka pamamaraan. So iba yung data gathering na procedure sa data analysis. So sa human ecology ay mixed method. So hindi siya qualitative, hindi siya quantitative. So hindi lang siya descriptive. So pag minsan ay prescriptive din siya. Okay, so sige, meron daw gusto mag-join. Okay, so maganda kung mailalagay din natin sa drawing o sa diagram. So ito naman ang point natin, bakit ito pinapakita sa inyo. Ano? So paano natin bibigyan ng katangian ang human ecology. So sa example ng tourism, ito isa pang related na term. Ano? So sa Pilipinas daw ay meron Green Public Procurement Roadmap. Ano? So kung pinapagawa ko kayo ng video, so bago kayo gumawa ng video, syempre may script.
So, between ng script ng video, so kailangan nyo ng diagram, kailangan nyo ng model, kailangan nyo ng pair blending. So, binibreak down natin para mas kaya nyo gawin. So, ang definition natin ng tourism sa Pilipinas ay pag ang isang turista ay nagstay ng at least 24 hours din sa lugar, so kailangan yung bumili ng mga essentials, ano, so mga pampaligo, ano, ng toothpaste, ng shampoo. So, doon sa tirahan, doon sa hotel, o doon sa accommodation, meron na yan. Ang problema, so meron yung impact, ano, kung yung packaging niya ay plastic o papel, so meron siyang environmental impact. Kaya ngayon, meron ng mga hotel, may mga accommodation na renewable, no, yung ginagamit. Ano, so may solar na, tapos hindi na pakipakito na tingi-tingi yung binibigay na, yung iba sa atin, inuuwi lang ng mga souvenir. Ano, so, huwag ganun. Huwag natin gawing ugali yun. So, pag turista, hindi ibig sabihin na mag-iipon tayo ng ganito sa iba't ibang mga accommodation ng hotel. Ang definition ng turista ay yung naglalabas ng pera. So, hindi lang sa tirahan, pati sa transportation, pati sa pagkain. So, lahat yan ay meron environmental impact. So, kailangan mai-diagram natin. So, hanapin nyo itong Philippine Green Public Procurement Roadmap para makita nyo ito na mas detalyado kasi medyo maliit. Ano? So, ano yung mga hamon at ways forward? Ano? So, sabi ko nga, upward and forward. Ano? So, kung nahihirapan kayo sa ating ginagawa, piniba ko na gusto na lang mag-exam. Eh, ako din naman ang papahirapan nyo kasi unang-una baka wala ako doon sa panahon na tayo mag-exam. No? So, una, ang human ecology daw ay pwedeng i-apply. Applied talaga. So, hindi siya theory. Ano? So, applied siya sa region natin. So, siyempre may advantage yan at the same time ay hamon din. So, human ecology daw ay catch-all na phrase. Ano? So, lahat ay kasama. So, parang wala siyang boundary. Ano? So, kaya nga siya tinatawag na a-disciplinary kanina ni Robert Bible. Ano? So, non-traditional discipline. Tapos, naging evolve yung human ecology. So, nung panahon ng 1974, November 28, nagsimula siya sa UPLB. So, meron ng mga university na nag-offer niyan. Kaya nga meron human ecology conference sa Bukidnon kasi may Central Mindanao University. And sa Nueva Vizcaya, meron din nag-offer niyan. And dito sa Mimaropa, sa Palawan, saka dito sa MySU, balang araw ay mag-offer din ng human ecology. Tapos pang-apat, yun, paghahabis ng iba't ibang klase o strand ng human ecology. So kasama yung economics at environment. Kaya nga sa College of Environmental Studies yung human ecology at malamang yung human ay yung PLE saka yung food technology baka kasama din sila. And yun, meron siyang institutional na recognition. So UPLB talaga ang pioneer kaya sila nag-host ng human ecology na consortium. So meron naman siyang overview, pero ito ay summary na lang. So, yung pinaliwanag na human ecology, so yun, lumabas sa UP, so meron siyang variables, factors na naka-influence na nagka-meron. And yun, meron mga katangian ang school of thought ng human ecology sa UP at pinakita din kung ano yung mga gaps at mga frontier sa human ecology. So, mas mahabang quotation, i-breakdown lang natin. So, kanina nagsalita na rin naman ito si Soyeon Kim. So, yun, medyo mahaba. So, now I know that on most campuses, the human ecology program is small in comparison to the legacy program. And as a consequence, human ecology programs are relatively weak in terms of influence. That may seem like nothing but disadvantage. However, being small and being misunderstood does have its advantages. Smaller, misunderstood programs tend to be more flexible
and able to take advantage of changes in the environment. So we're not dinosaurs. To illustrate how new and small puts us in better position to take advantage of change, I offer the story of Netflix. So iba yung Netflix dito doon sa iniisip natin. So in 2000, Netflix had about 300,000 subscribers compared to the market leader, Blockbuster. So medyo paro dito ano. So dati nanonood yung mga tao sa sinihan, so hindi pa uso ang streaming. Ano. So they were tiny. So nevertheless, by 2007, Netflix had 31 million subscribers in the US alone, and Blockbuster had become extinct. How was Netflix able to grow so fast against a company that seemed to have cornered the market? They could have advantage of a new technology. They could take up the automobile because they were heavily invested in a horse and buggy mode of delivery. In fact, they weren't invested at all. Blockbuster owned all the horses, but cars made horses obsolete. Actually, my analogy understands understates what Netflix did. So dati, ang technology niya daw nga ay kalesa. So para magkameron ka ng kalesa, kailangan mo ng kabayo. Pero dahil meron ng mga kotse, so wala nang kalesa. So kagaya ng Blockbuster, quote unquote, saka Netflix, so dati ang mga tao nanonood sa sinihan. So ngayon, sa mobile device na lang nanonood, kagaya ninyo na nagkaklase sa mobile device. Better to say that Netflix saw which way the wind was blowing and invested in airplanes. In other words, they didn't think inside the box. They thought like essentially, realizing that their product was essentially an electronic product, a product that could fit on a disk and be sent by airmail. Actually, a product that wasn't even physical at all, one that could be sent through the ether of the internet. Knowledge is exactly the same. It exists in the ether. The human ecology programs can do what Netflix did, take advantage of the technology more easily than the brick and mortar program. We can also identify certain complex problems in new areas of inquiry that no other college or school has trained and create unique programs to address those problems. So parang ganito din yung sitwasyon ng CAS. Ano. So hindi tayo yung pinakamarami na estudyante. Hindi tayo yung pinakamatagal na program. Pero dahil meron tayong mga innovation at meron tayong creativity, so gawin natin advantage yung pagiging small and misunderstood. So hindi palaging masama yung pagiging small at hindi naiintindihan. So huwag nyo lang i-smallin ang task. So, therefore, yung mga estudyante dapat ng task, yung estudyante dapat ng communication, ng BAL, sa social work, imbis na magreklamo na maraming pinapagawa, tanongin nyo kung kailangan. Hindi ko tinatanong kung mahirap ba. So, tanongin nyo kung kailangan. Kagaya na sinasabi ni Roque Seriol ng Ateneo ng Filipino Philosophy. So, meron sa Pilipinas na Catch Up Friday. So, sa human ecology, meron din silang paraan kung paano nila ma-overtake yung mga mas matatagal ng programa at mas mararaming nag-i-enroll. A logical and conceptual framework to weave together home economics and environmental tradition. So practice more than theorizing in human ecology in the ASEAN context. Tapos Philippine Ecology Consortium. So meron na yan, consortium ng PHEC. Tapos last July, galing din si President saka si Research Director sa Belgium para sa Society for Human Ecology. And sa Indonesia, meron Faculty of Human Ecology. And I think sa Malaysia din, University Putra Malaysia. So, pwede din gumawa ng Southeast Asian Consortium for Human Ecology and LinkedIn Society for Human Ecology. So, ito yung na slide. So, papunta na tayo dun sa papagawa natin talaga sa requirement natin in view of your
final exam. Ano? So, hindi naman dahil ayaw niyo o gusto niyo. So, ang tanong ay kailangan ba? So, it's not the question. It's the wrong question to ask whether you prefer or you do not prefer. Sige, bago tayo mag-proceed, baka meron kayong tanong or meron kayong clarification. Pero kung ang tanong ninyo ay tungkol din sa roadmap, tungkol sa pinapagawa sa inyo tungkol sa research proceedings at para sa poster para sa muslo ng Marinduque. So, sana ang sasagot nun ay yung ating workshop. Ano, so, pinagawa ko nito sa inyo dati, workshop 1 and workshop 2. Kaya lang, kailangan natin siyang i-unpack. Ano, so, anong kinalaman nyo dun sa pinapagawa ko sa inyo na video, ethnography o ethno-videography. So, ginagamit ko sa interchangeable, kagaya ng cross-cultural at intercultural na communication. So, yun natin mahirapan yung sarili natin. Eh. So, basta alam natin kung saan ang source at kung saan tayo nanggagaling. So obviously, hindi sila magkapareho, pero depende kung saan teritoryo ka. So, nasa UK ka o nasa US ka. So, iba ang keyboard doon. Eh. So, ito. So, kahit iba ang field ng communication sa social work o sa BAEL. So, lahat yun ay merong paradigm. Ano? Lahat yun ay merong framework. So, ang kailangan natin sa CAF, sa roadmap natin ay yung collective o collaborative na conceptual modeling. So, exercise lang naman ito. Ano? So, kailangan natin ng common na repertoire. So, kumbaga parang magaling kang kumanta, marunong kang kumanta. So, dapat meron kang playlist. Ano? So, alam mo kung ano yung mga piyesa mo na gagawin. So, yun nga, meron kayong ibang idea, meron akong idea. So, dapat, yun, para siyang Venn diagram, meron siyang overlap. Ano? So, sabi dito ni Robert Bible, so, kailangan magkaroon tayo ng shared conceptual repertoire. Yung maiintindihan ko, maiintindihan nyo, at maiintindihan din ng titingin ka pa babasa sa ating ginawa. So, para saan? So, crucial daw ito sa pag-generate ng mutual understanding na kailangan para makagawa ng transdisciplinary na mga team. So, bago tayo makipag-collaborate, bago tayo maging collective, so dapat maintindihan din natin yung sarili natin. So, dapat daw enables effective communication, the co-production of knowledge, and collaborative development of policy. Ibig sabihin, yung mga thesis o mga pinili ninyo o yung mga nilagay natin doon sa roadmap o sa extension sa research, so dapat intindihin natin para maintindihan din ng iba na kailangan natin siyang ilagay sa diagram, ilagay sa form, sa design, sa visual na maintindihan ng ibang tao. Siyempre, meron naman document. Supplement na lang ito. So, imbis na basahin yung document. So, kung familiar kayo sa TLDR, so yun ang nangyayari ngayon. Tulong, don't read. So, siyempre, gusto natin sawatain. TLDR na yun. So, kung nahirapan kayong maintindihan, for example, yung mga series ngayon tungkol kay Anne Rice o kay Stephen King, huwag nyo i-shortcut. So, huwag nyo panoorin yung series tapos hindi mo binasa yung mga libro ni Stephen King o ni Anne Rice para maintindihan yung mga monster universe nila at mga dark tower universe. So, kailangan huwag tayong mag-rely lang sa AI-generated na content na hindi natin sa ni-humanize. So, kailangan i-humanize natin. So, kung titingnan natin na mas malapit ito, so hindi lang yung text. So, may nakalagay dito, so level of abstraction. So, meron yung direction. So, habang tumataas,
So, mas abstracted siya. No? So, habang lumalawak, so, dumarami din yung natin repertoire. So, alam natin na i-drawing o alam natin na ilagay sa diagram. So, nasa taas yung highly technical situation, many special abstract concepts, no repertoire overlap. So, kagaya ng tinatanong ko kanina kay Mr. Hugno, ano so meron myopia, meron hegemony. So, in the first place, kung nahirapan tayong intindihin, paano natin i-apply sa sarili natin na sitwasyon. So, syempre, naiintindihan natin yung ontology, saka yung uh, uh, epistemology, yung nakita na natin yung nakalagay sa matrix. Pero kung hindi pa natin yung nakikita at magre-rely tayo sa stock knowledge natin, so hindi natin maintindihan. So yung middle ground dito, so kung medyo mahirap intindihin yung ontological myopia, sa epistemological hegemony, so dalawang magkaibang concept. So tingnan natin kung ano yung common doon sa dalawa. So less common situation, some abstract concepts, pero meron partial overlap. So, ibig sabihin yun, karanasan ko, tapos yung alam ninyo, so meron tayong pareho na naiintindihan. Yan yung goal ng cross-cultural communication. And dapat makita natin ito. Kaya ako nagbibigay ng mga metaphor sa comparison sa pang-araw-araw na sitwasyon. Kagaya ng baha, kagaya ng flood control na mga project. So, paano intindihin ng human ecology yan. So, everyday situation, concrete concepts, at yun, malinaw na overlap ng ating conceptual repertoire. So, ibig sabihin, kung tinatamad tayong mag-isip at ayaw nyo nang intindihin, so medyo challenge natin ang ating sarili. Kaya nga, pag na-dead end kayo doon at hindi kayo participative, matagal nyo naman na sa akin nire-request yan. So, hindi wala ang magagawa. Individual natin yung tatapusin. Pero at the rate that we're doing, malaking trabaho yung roadmap. Kaya per group talaga yun. Yun ang design niya. Pero kung bibigyan ko kayo ng individual na task sa iba, yung ipapagawa ko sa inyo. Ang posible ko ipagawa sa inyo yung 18-day campaign against to end violence against women. Pero syempre, last resort na yun kasi ito muna natin ipaprioritize. So, meron priority kagaya kanina sa human ecology, sa UPLB. So, ang number one sa kanila ay food security. So, and nutrients. So, yun ang kanilang focus. Kasi Robert Daibal ay adjunct professor din. Siyempre, at the pleasure ng institution kung saan siya nagtuturo. So, identify a focused variable. So, look sa inyong research o dun sa roadmap, ano yung focus variable? Ano yung central na bagay, physical o hindi, physical o immaterial, na tingin nyo ay kailangan baguhin o magbago. Kaya nga, di ba, may statement of the problem, tapos meron results. Ibig sabihin, meron ka ng binago dun. Meron kang ginawa, nag-gather ka ng data, tapos may analysis ka na. So, meron pagbabago. So, para saan? Para ma-improve ang problem situation as you see it. So, kung hindi nyo naintindihan kung ano yung problem statement, so, paano natin siya sasagutin? So, kung hindi nyo naintindihan kung ano yung priority, yung agenda, yung mga topic na nakalagay doon sa roadmap, so, paano natin siya i-represent in terms sa diagram or model. So, kailangan pag-usapan nyo as a group. Kaya lang, let me remind you, so, nung nag-usap tayo ng 5 linggo pa yung natitira. So, ngayon, 3 linggo na lang. So, 2 weeks lang nag-lapse. So, kung ayaw yung mga incomplete, kagaya na sinasabi ko sa inyo, so, bigyan natin ng preview. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na feedback loop. So, ito yung paborito na tool ni Robert Daibal. So, dahil ang focus variable dito ay food, security. Tapos, syempre, kailangan i-concretize yan, kailangan i-materialize. So, kailangan meron
level. So they can find C6 na nakalagay yung number dyan. So yung nasa gitna, no? Variables that affect change in this variable, in turn, variables that are affected by it, and consider any feedback links that can be found. So, dyan lang talaga nagsimula yun. Ano? So, yun yung focus variable. So, food. So, yun, merong mga nakaka-apekto or cause ng food security para mapataas, mapababa, o masustain yung pagkain, yung level ng pagkain. Kagaya ng bagyo, syempre sarado ang tindahan. Kailangan natin ng go bag. So, paano tayo magiging secure? Pati anticipate natin. Kaya ngayon, pagbigay ng uh, signal ng warning. So, within 24 hours, within 48 hours, within 36 hours, at pag malapit na siya. So, meron siyang consequence. Ano? So, yun. Meron din na-influence na mga variable. So kung merong cause, meron effect. Kung merong problem, meron objective. Kung merong statement of the problem, meron results and discussion. So kailangan lang ipakita natin yung mga feedback loops. So ano yung mga drivers at ano yung feedback. So ano yung nakaka-apekto at ano yung naaapektuhan. So kailangan klaro kung ano yung direction ng mga araw. And of course, maiksi lang naman yung binigay na paliwanag ni Robert Dybal tungkol sa pair blending. So, nung una, iniisip ko rin ito, ano, paano to nangyari. Ano? So, hindi naman yung 1 plus 2 equals 3 o 3 plus 4 equals 7, so on and so forth. So, ito pala ay ano yung 1 and 2. So, hindi yan 12, ano? Hindi yan 34 or 56. So, pinapares siya. No? P are paired. So, what is the implication of your schema for mine? So, ibig sabihin, kung kayo isang grupo, so kung hahatiin nyo rin yung structure, yung mga members ng inyong grupo, so may kanya-kanya kanyang schema. Ibig sabihin, kung paano nyo naiintindihan kung ano yung binabasa ninyo o ano yung gagawa nyo ng script. Ano? So, paano nyo siya i-represent. So, yung blended diagram daw ay nakaka-capture kung ano yung nilalaman. So, di ba, merong content at meron structure. Ano? So, parang dapat intindihin natin yung pareho, ano? Content at structure. So, yung diagram, may nare-represent lang siya na uh, content. Ano? So, kaya tayo may content, kailangan natin ilagay sa structure. So, hindi tayo makagawa ng complex na diagram kung hindi natin ito sisimulan ng ganito kasimple. So, sabi dito, nire-require lang na i-relabel. So, gagawa natin ng panibagong label. Kaya nga tayo mayroon conceptual na framework kasi galing yun sa theoretical framework na nabasa natin. Yung nabasa natin na theory, pag ginawa natin ng diagram, so huwag tayong masanay ng input, process, output. So wala naman masama doon. Ano? Kaya lang, base dito, kailangan natin i-relabel pa siya. So, yun din yun, pero bigyan natin ng bagong tawag o ibang term. Ano? So, in more generic terms daw ay captures the intent of the original specific label. So, baka hindi siya applicable. So, para applicable siya sa iba pa. So, kailangan natin siyang gamitan ng ibang katawagan. So, ito, mas complex na to kasi pinagsama na dito yung pair blending tsaka yung conceptual modeling. Ano. So, ito yung mga example na mababasa natin Understanding Human Ecology na libro ni Robert Dybal. So, learn from each other about successful interventions, distinguish between elements unique to a specific context and those that derive from common structure, and focus on changing structure, not the level of isolated parts. So kaya nga siya ecosystems
approach. So, meron siyang kinalaman sa iba pang part ng ecosystem. So, yan, meron siyang central na variable. So, may focus variable siya. So, tapos merong so state of community. So, ano yung nakaka-apekto sa kanya? So, meron health effects, meron co-effects, may social effects, meron environmental effects. So, sa outer na circle, so state of human health and well-being, saka state of cultural paradigms and state of ecosystem. So, makita niyo yung mga loop dito. So, parang dapat hindi siya magkabuhol-buhol. So, dapat makita natin in sequence. So, meron naman siyang bilang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, pampito yun. Tapos, itong uh, diagram na to, meron din siyang epekto dito sa isa pa, biocompatibility of chosen technology. So, hindi ganun ka komplikado, pero yan, meron pa rin ditong attractiveness of outdoor environment, tsaka level of techno optimism, tsaka population health. Tapos meron din siyang feedback loops. So, mas maintindihan nyo to kung makita nyo kung ano yung sinulat dito na instruction sa CCCM na sana ay meron kayong kopya. So, hindi pa dyan natatapos yun. So, meron din siyang epekto dito sa dalawa pang diagram. So, mobility system of interest siya, cooling system of interest. So, ibig sabihin, pag pinagsama-sama nyo yung ginawa na apat na grupo at yung isang grupo, pag pinagsama-sama nyo yung diagram, supposed to be makagawa tayo ng video ethnography o ethno-videography. So, babasahin nyo itong mga example at mga instruction ni Newell tsaka ni Proust. So, ito yun, detalye ng mga slides ni Robert Dybal. So, nandiyan yung mga writing population, consumerism, urbanism, and globalization. Tapos yung unang dalawang exercise na pinapagawa sa inyo, meron siyang hierarchy. So, anong pinangmataas dito? Survival, sustainability. Tapos, syempre, meron din siyang nasa base. Sabi, ang collaborative conceptual modeling o collective conceptual modeling ay proseso. So, may inaasahan to ng mga step na dadaanan. So, mula sa applied history, sa complex adaptive systems, so nakalagay naman dyan kung saan siya galing. Resilience, thinking, system dynamics, and cognitive science. So, iba't ibang field yan o discipline. Kaya nga siya transdisciplinary, kaya nga siya adisciplinary, kaya nga siya non-traditional na discipline. Kasi iba-iba yung kanyang pinanggalingan. Siyempre, ang communication, iba-iba din naman ang pinanggalingan. So, kung exercise nyo yan, so mag-make more sense yan. So, ang metaphor dito ay water tank. So, tangke ng tubig. So, yung tangke ng tubig, meron siyang tubo na naglalagay ng tubig. At meron din siyang tubo na outflow. Meron inflow, meron outflow. So, para may input, tapos meron output. And in between, meron siyang stock of water in tank. Tapos, meron siyang influence diagram. So, ito yung pinapakita sa inyo. Tapos, ginagamitan siya ng pair blending. Tapos, yun, meron siyang mga tanong and meron siyang mga kailangan na masagot na mga objectives. So, what is the challenge? Ano ba yung hamon? Ano ba yung kwento? Paano ba natin siya ikukwento? So, pwede ba natin ilagay sa diagram kung paano natin siya dapat isipin o pag-isipan? Tapos, ano yung makaka-apekto sa behavior natin? So, kikilos ba tayo in a certain way?
Tapos ano yung mga leverage point, ano, paano natin mapapakilos sa gusto natin na kilos. Ano? So, meron bang tayong hindi nakita na nakita na natin pagkatapos natin gawin to? So, ito yung natin gustong mangyari sa atin gagawin. Ano? Yeah, before the semester, before the midterms ko pa to binigay sa inyo. No? Pero, syempre, kailangan natin siyang i-proseso. Kailangan natin siyang i-rotate. No? So, ito yung pinapagawa doon sa activity number 1. Ano? So, what is the challenge? Well, yun naman yung palitan. Ano? Depende kung ano yung natin pangailangan. So, ano ibig sabihin ng water tank na metaphor? So, ano yung mga conceptual source at ano yung mga target? Ano? Tapos hanggang dito lang yun hanggang dito lang yung pinapagawa ko sa inyo. Ano? What is the story? Ano yung kwento? Ano yung plot? Ano yung structure? So, meron dito specific na timeline. So, sinabi ko sa inyo, iba-iba yung mga dates ng human ecology. Siyempre, yun yung 2026 to 2030 na roadmap. Iba-iba din yung mangyayari. So, i-plot nyo lang. So, hindi na natin to ma-take up yung activity number 3 to 5. Pero na dito pwede ba natin mga kailangan. So, 1 to 6 kasi talaga to. So, tingnan na lang natin yun, ano, yung end point na gusto natin marating. So, 1, 2, 3, 4, 5, tapos 6. Discuss the problem or situation of concern. So, bakit ba tayo gumagawa ng research at extension dun sa roadmap? Kasi kailangan, o gusto natin magkameron ng impact ano, dito sa ating community, dito sa ating isla. So, ano yung story? So, meron daw historical narrative para makita natin mga variables at kung makakakita tayo ng mga pattern sa pagbabago. Tapos yun, kailangan natin siyang i-model, ano, kailangan natin lagyan ng diagram in terms of mga cause and effects sa pamamagitan ng paggamit ng pair blending and focus dialogue. Tapos yun, na-identify natin yung dominant na stack and flow structure, tsaka feedback and system inertia. So medyo scientific talaga yung approach nito kasi nga human ecology ay galing talaga sa law, tsaka galing sa logos, tsaka sa nomos. Tapos in the end, ang gusto natin makita, ano yung nakita nyo na hindi natin nakita dati, systemic scenarios tsaka strategies. So kung nakita nyo, bumabaha, ano yun hindi natin nakita doon sa baha. Ano? So kung nakita nyo na meron ng settlement agreement doon sa 100 million, para saan in 100 million? Saan mapupunta yun? Ang nakita lang natin yung 25% na mapupunta sa legal fees sa abogado. Ano gagawin doon sa 75% na hindi mapupunta doon sa abogado? So, yun lang naman yung gusto kong i-brought up sa inyo para magawa niyo po. Siyempre, meron pang ibang paliwanag dito, pero in the end, yun. So, best effort. So, I'll stop the recording so that we can talk about the alternatives.